Kung kailan pa naman magpapasko sa kapanasunugan ang mahigit 100 tindahan sa Commonwealth Market. At yan ang tinutukan ni Bea Pinla. Nagngangalit na apoy ang bumungad sa mga nagtitinda sa ilang bahagi ng Commonwealth Market sa Quezon City pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa BFP, nasa 100 tindahan ang apektado ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Higit 5 oras na inapula ng mga bumbero ang apoy bago ideklarang under control mag-aalas 8 ng umaga. Nagkukumahog ang mga tindero dito sa Commonwealth Market sa Quezon City na isalba ang kani-kanilang paninda sa takot nga na madamay ito sa apoy na unti-unti nang nilalamon ang palengke. Ang ilan sa kanila nagtulong-tulong na para mabuhusan ng tubig ang apoy at maapula ito kaagad. Durog ang puso ng ilang tindero habang pinapanood na nilalamon ng apoy ang pwesto nila sa palengke. Hindi ko alam kung anong gagawin namin ngayon. Sobrang hirap ng pakiramdam na wala ka ng paghahanap buhayan. Ay masakit sa kalooban at lalo na may binubuhay kang pamilya. Ayon sa BFP, na yung laman po nung palengke ay more on mantika, toyo, suka, mga condiments po. Opo, kaya medyo nahirapan po tayo sa pag-apula ng apoy. Isa pa po dito yung layo ng distansya ng mga hydrant, tapos nasabayan po ng rush hour. Inaalam pa ang sanhi at halaga ng pinsala dahil sa sunog. Ayon sa management ng palengke, makikipag-ugnayan sila sa mga apektadong tindero. Balik sa normal na operasyon naman ang mga tindahan sa ibang bahagi ng Commonwealth Market. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinla, nakatutok 24 oras. Epidemya ng may tuturing ang dami ng mga kaso ng dengue at leptospirosis sa ilang lugar sa Metro Manila. Kasunod pa rin niya ang mga pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo. Nakatutok si Mark Salazar. Nagbabala ang Department of Health sa mga taga-Metro Manila. Naabot na ng dengue ang alert threshold sa rehiyon sa dami ng nagkakasakit. 4 na LGU ang nasa epidemic level, ang Quezon City, Marikina, Manila at Pateros. Kapag naabot ang alert threshold, nangangahulugan ito na mas mataas ito kaysa sa normal na mga kaso. Kaya kailangan ng mag-ingat at magpatupad ng mga hakbang upang hindi lumala o kumalat ang sakit. Mula January 1 hanggang October 26, umabot na sa 24,232 ang dengue cases sa Metro Manila. 34% itong mas mataas sa 18,020 cases na naitala sa parehong panahon ng taong 2023. 66 na katao na ang namatay sa dengue sa taong ito. Karamihan sa tinamaan ng dengue ay mga batang lalaki, edad 5 hanggang 9. Bagamat Quezon City ang nagtala ng pinakamaraming kaso ng dengue na 6,208, ang bayan ng Pateros ang nagpakita ng highest attack rate ng virus. Ang attack rate ay ang porsyento ng mga tao sa isang grupo o lugar na nagkasakit sa loob ng isang tiyak na panahon. Sa madaling salita, ito ang dami ng mga nagkasakit kumpara sa kabuuang populasyon na posibleng maapektuhan. Nagbibigay ito ng ideya kung gaano kalaganap o kabilis kumalat ang isang sakit sa isang partikular na populasyon o lugar. Ipinaalala ng DOH ang 4S strategy para labanan ng dengue o yung search and destroy, ang pamugaran ng lamok, secure self-protection gaya ng insect repellent lotion, seek early consultation sa doktor, at spraying at fogging. Isa pang idinulot ng pagbabaha ang paglobo rin ng kaso ng leptospirosis sa Metro Manila. 5 LGU na sa Kamaynilaan ang nasa epidemic level sa leptospirosis. Ang Caloocan, Quezon City, Navotas, Pasay at Taguig. Mula Enero hanggang Oktubre, nakapagtala na ng 2,734 leptospirosis cases. 90% itong mas malaki kumpara nung isang taon. 260 na ang namamatay, kaya halos 8% ang naging fatality rate ng sakit. Kung bata ang mas nadadali ng dengue, 55 to 59 years old naman ang sa leptospirosis. Ang dengue at lepto ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa intensified public health interventions para mapigilan ang pagtaas ng bilang ng kaso, mabawasan ang pagkamatay, at pababain ang transmission sa community. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar,
Nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May isang jeepney sa Leyte na hindi lang traffic ang sinusuong, pati na mga alon. Ang jeep kasi na to umaandar sa dagat. Ang mga jeepney, hari ng kalsada. Pero may isa na hanggang dito sa dagat ng Palo sa Leyte, abay umaarangkada. Ito ang water jeep na gawa ni RG. Nagtaka sila, madaming mag-video, bihira daw. Ang water jeep 5 buwan ang ginawa ni RG. May nabili man ako na junk na jeep, yun na lang ang ginawaan ko ng design. May battery pa rin, parang sa jeep lang talaga. Nilagyan na lang namin ng ilisi, parang pambot. Kaya rin nito magsakay ng 6 na pasahero. Pero paglilinaw ni RG, hindi niya ito pinapapasada. Ginamit lang namin sa pagpasyal-pasyal, hindi ko man pinarintahan. At para mas sumarurot pa ito, balak niya raw na ipa-upgrade pa ito. Palitan ko pa ng makina, tapos patrabaho ko talaga sa marunong sa pangdagat. Kuya Kim, bakit tinugari ang hari ng kalsada ang mga jeep? Kuya Kim, ano na? Ang mga jeepney, hindi lang simbolo ng ating kultura. Parte rin ito ng pang-araw-araw na buhay ng marami sa ating mga kababayan. Dahil abot kayang pamasahe, isa ito sa pinakapopular na pampublikong transportasyon sa bansa. Kaya naman deserve ditong koronahang hari ng ating kalsada. Pero bago pa man nagkaroon ng mga jeepney noong panahon ng mga Amerikano, hanggang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, dito sa Pilipinas, meron munang tinatawag na mga autokalesa o jeepney. Ito yung mga murang imported na sasakyan na nagsisilbing share taxi noong panahong yun. Pero nang matapos ang World War II, karamihan sa mga military vehicle ng mga Amerikano, ang US Willys Jeep ibinenta o pinamigay sa mga Pinoy. Ito'y kanilang kinustomize. Nilagyan ng bakal na bubong, pinahaba ang likurang bahagi at nilagyan ng disenyo ang hood at gilid. Ito kalaunan ang nakilala nating mga jeepney. Kilala niyo ba ang nasa likod ng pamosong disenyo ng mga jeep? Bago pa man ilunsad ang Jeepney Modernization Program noong 2017, ganito ang itsura ng karamihan sa sinasakyan nating mga jeep. Iconic! Ang isa sa tinuturing na pioneer na nag-remodel at nag-redesign ng itsura ng mga jeep noon, ang Sarao Motors, na pagmamay-ari ni Leonardo Sarao. Hindi man si Leonardo ang pinakaunang nag-alter ng mga iniwang sasakyan ng mga Amerikano noon, pero isa siya sa nakitaan ito ng potensyal para maging mass transportation. Pinahaba niya ang likuran para mas maraming makasakay at nilagyan niya ng railing sa likod at taas para pwedeng sumabit dito at lagyan ng mga gamit. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Imbis na pasyalan, ginawang paradahan ng mga lumang sasakyan ay isang parke sa Parañaque. Kabilang yan sa mga nasampulan ng MMDA at pinaghahatak kanina. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Para sana sa mga residente ang parking ito sa may BF Parañaque, pero matagal na umanong mukhang imbakan ng mga nakalimutang sasakyan. Karamihan, unang tingin pa lang ay alam mo nang di gumagana. Marami sa mga sasakyan na kaparado dito, taon na raw ang pinirme dito sa lugar. Tulad na lamang netong sasakyan ito. Pansin nyo, may mga bandal na flat ng mga gulong. Ito, wala nang bintana. Oh. At kung titingnan nyo sa loob, nakarecline ng mga upuan, parang tinutulugan na lang. But since kasi yung part na yun, really it's just hindi masyado napupuntahan ng tao, so take advantage siguro yung iba na kung na pinaparada yung mga napulok na sasakyan, baka nga nagagawang tulugan. No? Nagpatulong na ang barangay, kaya pinaghatak na ang mga tenggang sasakyan ng MMDA. As per the barangay official, several times na po nilang inulit-ulit. Yun nga lang po, ayaw po makinig sa kanila. Humingi na po ng koordinasyon, humingi po ng assistance ang lokal na pamahalaan, especially the barangay po. Di kalayuan, sa may Sipalangka Street naman, pinagtatanggal ang mga trapal ng mga tindahang sumakop sa bangketa. Pinagkukumpiska din ang kanilang mga gamit. Tinikita naman ang mga iligal na nakaparada sa President Avenue. Pinaghahatak din ang ilang big bike na ipinarada sa sidewalk. Last year, December, kinuusap na namin lahat ng establishments, telling them na all the sidewalks will be retrieved,
either on or over the sidewalks, yung mga signages. Binalikan din ng MMDA ang hilera ng mga karinderya na inoperate lang nitong Oktubre. At naroon na naman sila. Kaya sa pagkakataong ito, pinagkukuha na ang mga nakahambalang na gamit. Pinagwawasak naman ang mga lamesa, kariton at iba pa. Yung bawal is bawal eh. You are obstructing the sidewalk. Ilang beses na po kayo nabigyan ng warning. Ilang beses na po kayo na-operate. So I think this is too much already. Rush hour naman ngayong hapon nang muling pasadahan ng MMDA ang bahagi ng Chino Ross Extension sa Taguig kung saan may mga illegal pa ring nakaparada sa kalsada at may car wash pa sa daan. Pati customer niyan, huli. Car wash yan, kalsada. Bawal na yun yung mga pinahuli. Pero nalang po na lisensya. Kasi nakita ko sir may nagpa-washing. Nasa muna na lang din ako, nagpa-washing. At least ngayon nakita natin, malaki ang bilang na nabawas dito po sa mga illegal parking o obstruction natin. Ginaranti natin na tuloy-tuloy ang pag-iikot ng ating mga tauhan dito po sa... Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Umani ng papuri ang 2-minute Japanese dialogue ni David Licauco sa Pulang Araw. Ang ilan sa cast, game ding sumagot sa tanong ng mga estudyante sa kanilang campus tour sa UP Diliman. Yan ang chika ni Lars Santiago. Was it ever difficult to break away from those characters? Proud na bago raw ba ang pananaw mo sa pag-ibig nung panahon ng digmaan? Binato ng mga tanong ng mga estudyante ng UP Diliman College of Mass Communication sina Dennis Trillo, Sanya Lopez at David Licauco sa question and answer na bahagi ng Pulang Araw Campus Tour. Nakasama nina Dennis, Sanya at David ang iba pang nasa likod ng pinag-uusapang historical family drama tulad nina GMA Network Vice President for Drama, Cheryl Ching C, Direk Dominic Zapata, Head Writer Suzette Doctolero at iba pa. Game na game silang sumagot sa iba't ibang katanungan. Interesado talaga sila na marinig yung mga kwento namin tungkol sa taping, tungkol sa character. Masaya kami na shinare sa kanilang lahat yun at sana marami silang natutunan kanina. Very important ito para sa amin na makausap rin sila. Ano bang baka may mga ideas din sila. Nung nasa college ako, may nakita rin kaming mga artista na pupunta, nag-speech. So now na, kami na yun, nakakatuwa. Excited sina Dennis, Sanya at David sa mangyayari sa Pulang Araw bilang sina Yuta, Teresita at Hiroshi. Unti-unti nalalaman nila yung mga sekreto ni Yuta at for sure marami pa silang madidiscover sa mga susunod na episodes. May mga pinaplano si Teresita, no? Aalamin natin kung magiging successful ba siya doon sa mga pinaplano niya. Umani naman ang papuri si David sa isang eksena niya bilang si Hiroshi, kung saan halos 2 minuto siyang nagsasalita ng tuloy-tuloy na Japanese. Mahirap, pero with the help of our Japanese coach naman na si Rio, napapadali lahat ng bagay. And I think also comes with the familiarity na rin of the, yung tonality ng Japanese. I think nasasanay na kami ni Dennis. At kapag mahirap ang eksena, hindi raw madamot sa pagbibigay ng support si Dennis. Ang ginagawa namin, mag-focus sa kanya-kanya mga trabaho dahil kapag focus ka, hindi mo madidistract yung co-actors mo dahil pag nalaman niyang, naramdaman niya na alam mo yung ginagawa mo, mas magiging confident siya dun sa eksena niyo. Hindi nakasama si Barbie Forteza sa school tour dahil nasa Amerika pa ito. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Damang-dama na ang diwa ng Pasko sa Tarlac, kung saan mahigit 60 higanting Belen ang pinailawan, lahat gawa sa recycled at indigenous materials. At mula po sa Tarlac, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Vicky, Paskong-Pasko na nga ang feels dito sa tinaguriang Belen Capital of the Philippines, ang Tarlac, sa opisyal na pagbubukas ngayong gabi ng Belenismo 2024 kung saan ibinabalik tayo sa tunay na diwa ng Pasko.
kulay, malikhain, at detalyado. Gawa kasi sa recycled at indigenous materials. Ang tatlong pangunahing karakter sa Belen, sina Jose, Maria at Jesus. Ganyan ang bawat isa sa 62 Belen na kasali sa ika-17 Belenismo ngayong 2024 na may temang Offering Basket and the Altar. Minsan nakakalimutan natin yung tunay na mensahe ng Pasko, which is yung the birth of Jesus Christ, which is yun yung hinahatid na mensahe ng Belen sa ating lahat. Offering basket in the altar. Si Jesus Christ kasi is the greatest offering of all time. Bukod sa mga munisipyo, kasali rin ang mga eskwelahan, negosyo, simbahan at komunidad o pribadong tahanan sa 5 kategorya ng kapistahan. Pero ang mas mahalaga, hindi lang sa mga Katoliko bukas ang paglikha ng mga Belen, kundi pati sa lahat ng mananampalataya. The Philippines is a predominantly Catholic country. Ang Belenismo naman po, hindi namin lilimitahan sa mga Katoliko. We welcome all faiths who want to join. Pagharap po natin sa Belen, alalahanin po natin na Jesus came for all of us. Sa pamamagitan daw ng Belenismo, hindi lang nabibigyang halaga ang relihiyon, kundi pati ang kultura ng lalawigan na siyang tunay na simbolo ng Pasko. Vicky, at ngayon nga naharap ang ating bansa sa sunod-sunod na trahedya, buhat na magkasunod na bagyo. Paraan daw ang Belenismo para makapagbigay ng inspirasyon at paraan din para makahanap ng bagong pag-asa kay Kristo ngayong Pasko. Mula rito sa Tarlac, advance Merry Christmas sa iyo, Vicky. Yay! Merry Christmas, Maris! Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Ipinantay ng Senado sa inilaan ng Kamara ang 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP na inaprubahan sa plenaryo. Mula sa 2 billion pesos na panukalang budget ng OVP, ibinabaya ng Senado sa 733 million pesos, gaya ng sa bersyon ng Kamara. Ang ilang hinihingi kasi ng OVP ay para sa mga programang pareho lamang sa ginagawa na ng DSWD at DOH. Sabi pa ni Senate Committee on Finance Chairperson Senadora Grace Poe, ilang beses silang nakipag-ugnayan sa OVP pero hindi pa rin ito nagsusumite ng dokumento tungkol sa hinihinging budget. Bukas nakatakdang simula ng plenary debates ng Senado para naman sa buong 2025 national budget. Naging pahirapan ang paghuli sa isang lalaki sa Pasay City na may kaso ng pangahalay sa 12 anyos na babae sa Negros Occidental. At yan po ang tinutukan ni James Agustin. Nagpupumiglas pa kaya nahirapan ng mga operatiba ng Batasan Police Station na padapain ng lalaking ito na target ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape. Ang 34 anyos sa lalaki, kadarating lang sa isang bus terminal sa Pasay nang siya ay maaresto. May nakuha pang baril sa kanya na kargado ng mga bala. Nakatanggap po tayo ng impormasyon na cited itong suspect somewhere in Bicol. Na-monitor natin na papatawid siya ng Maynila. And then doon na natin siya inabangan sa may Pasay terminal, bus terminal. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen Pebrero noong nakaraang taon sa Manaplan, Negros Occidental. 12 anyos ang babaeng biktima ng pangahalay. Sa imbestigasyon na pag-alaman na hindi lisensyado ang nakuhang baril mula sa lalaki, inalam pa ng pulisya kung nagamit ito sa ibang krimen. Ipapakross-match din po natin yan doon sa mga areas kung saan siya nanggaling na mayroong mga reported shooting incident. Inihanda na ang mga dokumento para sa return of warrant sa kasong statutory rape na kinakaharap na lalaki. Kaugnay naman sa nakuhang baril, maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Wala ko akong masasabi kasi hindi ko rin alam yan. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 50 days na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.